Isa na namang gabi na puno ng adventure at food trip. Arya! Ganito yun, ma'am, ha? Pag maawak ka dito. Ganito. Hawak ako dyan. Yeah. Okay. Dun sa matigas, doon mo hihiwain. Puputulin na ganyan. Expert, ha? Tumatabingi, ah. Dapat diretso ata yung katawan ko. Patience, magiging ano rin to. Magiging bold din to, guys. I tell you. Ay, baka madurog. Ay, nasira na. Oh my gosh, goodness. Okay. Ay, nagkumatas nga Kumatas talaga. Samahan niyo kaming tuklasin ang magagandang tanawin at namnamin ang masasarap na pagkain. Ang sarap. Ang sarap. Pero bago matikman ang sarap, kailangan muna daw maghirap. Dahil talagang extra challenge din ang pangunguha ng mga sangkap. Aray! Oh my God. Ay, Diyos ko, ang lalim. Yun. Hulo. So, ito lang siya, oh. Konti. Mapait yung nipa, ah. Pero yung mismong munggo, super lambot na nung baboy. Bukod sa kainan at mga challenge, syempre kailangang mag-relax din. May apoy na! Ano ba ito? Matusta ba ako dito? Ay, Diyos ko, Lord! Lahat ng yan sa ating Antique Food Adventure. Bahagi ng Panay Island ang Antique. Nabiyayaan ng probinsya ng magagandang dagat, malilinis na ilog at cold springs na dinarayo para makapag-relax. Ang ating ngang unang destinasyon, perfect na pahingahan ng mga turista. Dito sa bayan ng Tibyao kung saan makikita ang mga naglalakihang kawa na ito. Eh ano nga ba ang niluluto rito? Kilala ang Antique para sa muscovado sugar. Noong unang panahon, nung hindi pa uso yung mga makina, ang muscovado sugar ay niluluto sa mga ganito kalalaking mga kawa. Yung katas ng tubo, ilalagay nila dito sa mga kawang ganito kalalaki, tapos lulutuin nila ng lulutuin yung katas na yon hanggang sa lumabas yung purong-purong muscovado sugar. Pero, nung nagsimula na tayong mag-export ng muscovado sugar sa iba't ibang bansa katulad ng South Korea, nagkaroon sila ng guidelines para daw mas healthy ay ipinagbawal nila yung mga ganitong klaseng kawa. Kasi baka daw may mga anumang chemicals or whatever, gusto nila stainless daw yung paglulutuan ng muscovado sugar. Hindi na alam ng mga taga rito kung anong gagawin nila dun sa kanilang mga lumang kawa. Nakaisip sila ng paraan para mapakinabangan itong mga kawa na ito. At kung dati asukal ang niluluto sa kawa, ngayon tao na raw. Ito yung world famous kawa bath dito sa Antique. At susubukan natin ngayong magpaluto ng buhay. Charot! Kawa bath dito sa Antique. Let's try it. Medyo maligam-gam na yung tubig. Sorry, hindi ako naka-swimsuit, hindi ako nakapaghanda eh. Ano, hihiga lang dito? May apoy na to? Aapoyan nyo pa? Okay. Tapos, ano nang gagawin? May apoy na? Ano ba ito? Matusta ba ako dito? Ay, Diyos ko, Lord! Sakto talaga ang kawa bath pagkatapos ng mahabang biyahe mula Maynila. O diba, nakapag-relax ka na, may natutuhan ka pa tungkol sa industriya ng asukal ng Antique. O siya, back to work na muna mga kapuso. Ang ating next stop sa bayan ng Lawaan. Ang tinaguriang sweetest municipality ng Antique.
Dito raw kasi matatagpuan ang malawak na tubuhan at mga pagawaan ng Muscovado sugar. Yung probinsya ng Antique ang top producer ng Muscovado sugar sa buong Pilipinas. Yung Muscovado sugar, ito yung dark brown na uri ng asukal. Talagang purong-puro, tapos matamis siya talaga at masarap yung lasa. Pero over the years, medyo nag-decline yung production ng Muscovado kasi syempre napalitan na ito ng refined sugar, yung puting-puting asukal. Ngayon dito sa Antique, nire-revive nila ulit yung industry ng Muscovado kasi mas healthy yung Muscovado at saka ito yung nakakatulong sa mga tao rito. Harvest season na raw, mangunguha tayo ng tubo. Let's go! Okay, mangunguha tayo ng tubo. Magandang araw po. Gandang araw po. Hello po, Kuya. Kayo po si Kuya Tobias Magloyan. Mukhang nakuha na, na-harvest na. Opo, dinala na namin doon sa may... Ito na lang ang naiwan. Opo. Alam nyo, ang tubo, usually pinatutubo nila ito mga 12 months. Yeah. Diba? Mga 10 to 12 months bago talagang tumaas ng ganito. At once a year lang talaga ang harvest season. Ano? Yes. Naku, paano po ba Ganito lang, ma'am. alis ako dito. Tapos, yan. Saan po banda? Yan, dito. Pag dito na yan, no? Kukunin na yan. Ayun. Lagay dito. Lalagay dyan. Ayan. Saan ang kuha? Dito. Dan, sa puno. Sa puno, Yan, sa dulo sige, kahit talaga, na, ganyan. Opo. Yan. Sige, yan. Tapos, Kunin mo ang dito. saan banda? Yan, Ito? yan. Paano ko malalaman kung saan banda kukunin? Ano lang yung karkulo na lang yan. Kakalkulahin mo na lang. Yan, Yan. lagay dyan. Ito, matamis na ito. Tamis yan. Ito pa yung madali, yung pagtatabas. Oo. Ang mahirap, yung pagbubuhat. Gaano po karaming tubo ang naha-harvest nyo, Kuya? Depende sa ano yan, ma'am. Pag marami sa isang luto namin, Oo. mga 6 na sako. 6 na sako na yan, bali 3 picos, 70, 140. 140 kilos na alin? Sukal na. Para makagawa ng 140 kilos na asukal, gaano karaming tubo ang kailangan kunin? Sa 140, no? Oo. Maliit lang ito, lahat na. Sobra na mga 100 kilos na ito. Kaya nga dati, noong mga 1960s, talagang number 1 talaga ang Antique pagdating sa Muscovado sugar. Yung Muscovado, actually ito yung healthy na uri ng sugar kasi wala siya masyadong chemicals, hindi siya dumaan sa makina. Talagang mano-mano ang pagluluto dito. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa dito ng mga taga-Antique. Mamaya, magluluto tayo ng asukal. Pag dun sa matigas, doon mo hihiwain. Puputulin na ganyan. Kargahin na natin ito, mga tubong to. Sa lugar namang ito dinadala ang mga naaning tubo. Padadaanin ito sa isang makina para makuha ang katas. Gamit itong makina na ito, ipapasok kayo natin itong mga tubo para ma-extract yung katas ng sugarcane or ng tubo. Ayan o, tingnan nyo, kapag nilagay na niya, Kuya, mag-ingat ka dyan! Baka nakuha ka ng mapila! Doon sa ilalim, lumalabas na yung katas ng sugarcane. Oo, puro yan. So pagkatapos natin na-extract yung katas, dadaan ito sa filtration process. Tapos, lulutuin na ngayon yung katas ng tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times hanggang sa umabot siya dito para maging purong-purong sugar na siya. Ngayon, stainless na yung ginagamit na lutuan ng katas ng tubo. Pero dati, ang ginagamit nila dito, yung pinaliguan natin kahapon, yung kawa, 'di ba? Na cast iron. So ito ngayon, ito na yung katas ng tubo. Tapos, magiging ganito siya. Ayan. So dito sila, Kuya, walang tigil yung paghahalo nila
ng muscovado sugar kasi pinapa-cool down nila ito. Kailangan mag-cool down siya, lumamig. Pag lumamig kasi siya, doon nalalabas yung asukal. Kapag hindi natin siya hinalo ng hinalo, naku, titigas, tapos magiging parang panok ba siya. So ito kailangan 1 oras daw silang maghahalo-halo dito. Kapatagi na ba? Ayun o, dun sa bahaging yon, nakikita ninyo, asukal na siya talaga Kanina, liquid pa talaga yan. As in, very talagang liquid talaga siya. Pero nung nag-cool down na siya, naging puro na siyang asukal. Ang ganda rin sa kanila. Pwede kainin ko. Ang tabo. Dahil nakakatagod at mabusisi ang paggawa ng muscovado sugar, syempre may reward naman tayo. Titikman natin ang putahing mas pinasarap ng muscovado. So, ito na yung nagawa nating purong-purong muscovado sugar. Kasama ko dito si Kuya Alan. Gagawa tayo ng Chicken estofado. chicken estofado Opo. na may muscovado sugar. May muscovado. Ang una natin gawin, lagay natin yung tubo. Ito po, tubo. gawin natin yung kama ng manok. Lagay natin yung manok. Native ito. Native po. Matagal yan papalang. Buong na manok. native na manok. Pagkatapos, titimplahan ng manok. Ingredients sa loob, Sibuyas. sibuyas, luya, tsaka bawang. Bawang. Lagyan natin ng toyo sa loob. Lagyan natin ang asin sa loob. ma-absorb sa loob. Pinya po. Pineapple slice. Pineapple. Ilalagay na rin ang pinya at ang juice nito. Pagkatapos, lagyan na ng muscovado sugar. Ganyan lang pala yan talaga. Tapos, Tapos, takpan natin at salang na. Maghintay po tayo ng 45 minutes to 1 hour. hanggang sa Sa lumambot na talaga siya. Lalagyan din ito ng tanglad na nag-aalis ng lansa at nagbibigay ng masarap na aroma. O yun lutong-luto na talaga. Makalipas ang 45 minutes, malambot na ang ating manok. Wow! Lagyan natin yung Kamote at saka- pinarito nating Kamote kamote at at saka- saging. Saging na saba. Oh my gosh! Ready to serve na ang estofadong manok. Tikman na natin itong estofadong manok. O yung pakpak na lang ang kukunin ko. Siyempre, maglalagay ako ng pineapple at saka ng saging na saba. At ito ang sabaw. Tikman ko muna yung sauce. Ang sarap. Panalo! Ang sarap naman ito. Nakakagana. Maalat-alat na manamis-namis. Mapaparami ka ng kanin dito. Tsaka super lambot na yung manok. It's the best. Nakatikim na ako ng maraming mga estofado, pero one of the best ito kasi talagang purong-purong muscovado sugar yung ginamit. Hindi overpowering yung tamis niya. Hindi nakakasawa yung tamis niya. Yung talagang, alam mo, purong-purong asukal. Sarap.
At kapag muscovado na rin ang pinag-uusapan, hindi mawawala ang panghimagas o dessert. Tuwing may okasyon, patok raw sa mga bata at matatanda ang puto muscovado. Dito po ay mayroon tayong giniling na bigas overnight para mas madaling magiling. Lalagyan ito ng muscovado sugar at baking powder. Halo-haloin natin ng konti para ma-dissolve yung asukal, muscovado sugar at saka baking powder. Hahaluin lang ng mabuti. At saka ilalagay sa kanilang hulmahan. Isasalansan na ito sa steamer at lalagyan ng toppings na buko. Pwede na po natin itong steam 15 to 17 minutes. Ilang minuto lang, luto na ang ating puto muscovado. Tikman na natin yan. Malinamnam. Hindi siya yung nakakasawa. Nice. Sarap. Mula Lawaan, darayo naman tayo sa katabing bayan nito, ang Barbasa. Dito, maraming nipa ang makikita. Ginagamit ito sa paggawa ng pawid at napagkukunan rin ng sukang sasa. Pero hindi ito ang pakay natin ngayon dito. Ang tawag dito ay nipa palm or mangrove palm. Ito lamang yung uri ng palm na pwedeng tumubo sa mga estuarine areas o yung mga mangrove areas, yung lugar kung saan naghahalo yung alat at saka tubig tabang. Ito na yung bunga ng nipa. Yung nipa, marami siyang mga iba't ibang gamit. Pero ngayon, hindi tayo kukuha ng suka, hindi tayo kukuha ng kaong, hindi rin tayo kukuha ng pawid. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung ubod ng nipa. Kasi, ginagamit daw nila yun pang luto. Okay, saan ba yung ubod? Ubod, ibig sabihin yung loob na loob yun, di ba? Opo, ma'am. So, saan banda dito yun? Sa ilalim po. So, pinipili nyo lang yung mga nipa na, Oh. Pag nagpipili po kami, ma'am, yung ganito po, yung maliit lang yung Oo. yung magdadahon pa lang. Oo. Yan po yung malalaman na may loob po yung ubod. Kasi pag Ah. wala po ito, pag tas may bunga lang, Oo. wala pong anong laman. Walang laman. Opo. Talagang parang bubungkalin talaga natin yung Mababaw lang ba yung niyan? Ugat ma'am. niya? Mababaw lang, ma'am. Ang bigat eh. Hindi ko to kaya. Ayan, gumagalaw na oh. Napakabigat naman ito. Ay, parang lumusot. Ayan na. Parang kumikilos na siya, oh. Mababaw lang pala yung ugat niya, no? Dalhin ko lang dito, ma'am. Dadali natin sa ilog. Hilahin doon. Dito na lang, ma'am. Kahit ano. Sige, dali natin. Kaya mo dalhin. Ma'am. Mabigat yan. Aray! My God. Ay, Diyos ko, ang lalim. Sa aming pagbabalik, Yun. Parang saging sa bayan ng Barbasa sa Antique, mangunguha kami ng ubod ng nipa. Talagang parang bubungkalin talaga natin yung Ayan, gumagalaw na oh. Parang kumikilos na siya oh. Mababaw lang pala yung ugat niya no. Mabigat yan.
Mas magaan siya kapag nakalutang sa tubig eh. So, saan ang ubod dito? Ay, sa lubang sa gitna. Ito dito. Opo. Ah. Yun. Parang ano lang saging Okay, o pangbubong. Parang wala na naiwan, kuya, ay. Maliit lang mga ano naman. Nandito lang. Ayun na. Ayan na. Ayan na. Alin? Yung ubod po. Okay. Ito na daw yung ubod. Hindi itong buong ito, pero yung... Yan lang. Ano kaya lasa nito? Malalaman natin mamaya. Okay, so ito na yung nakuha naming ubod. Saan ba dito yung ubod? Kunin na natin. Sa gitna po. Yung gitna lang. Dito na lang po. Hala, ang konti. So, ito lang siya, oh. Ang konti. So, usually, kinukuha nila yung ubod kapag may paggagamitan naman sila dun sa mga ibang bahagi nung nipa. So, kapag halimbawa, nakuhaan na nila ito ng suka, ng kaong, at saka nakuhaan na nila ng para sa pawid nila, imbis na hayaan na lang yung puno at itapon na lang siya, kinukuha nila yung ubod nito. Opo. Nasaan na? Ito na Nasaan po. na ba? Itong buong to? Opo. Oh! In fairness, ha? Ito na yung nakuha nating ubod ng nipa. Iluluto na natin ito ngayon. Kasama ko dito si Kuya Loren. Hi! Ma'am. Merong munggo. Oo, opo, So, ma'am. isasahog ito sa munggo? Opo, ma'am. Saka nilalagyan po ng pata, ma'am. Pata ng baboy. Wow! Tuwing kailan ninyo kinakain itong ganito? Alos, pag may okasyon po dito, ma'am. Pag may okasyon! Opo. Sa bagay, kasi yung ubod ng nipa, isa lang naman ang ubod ng nipa. So, isipin mo, papatay mo yung buong puno para lang sa araw-araw na pagkain siya. Pag espesyal na okasyon, ayan, may ubod ng nipa. Sa pagluluto nito, una munang iginisa ang luya, bawang, sibuyas, at pata ng baboy. So, kanina, nilaga na namin yung munggo para maging ganito kalambot. Kapag naging brown na ang pata, pwede nang ilagay ang munggo at daragdagan ng tubig. So, pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumambot yung baboy. Kapag lumambot na yung baboy, saka natin ilalagay yung ubod ng nipa at saka yung mga pampalasa. Okay, lumambot ka na. In the meantime, ipe-prepare na namin yung ubod. Iwain na po natin ng maliliit. ma'am. Gano'ng kaliliit? Ganyan lang po. Ganyan Yung bite lang. size lang po. Bite size. Yan ang bite nito. Ilalagay na ang ubod ng nipa at titimplahan ng asin, tanglad at sili. So, ang sabi nila, yung ubod daw, medyo mapait-pait daw yung lasa nito. Di ba yung mga ibang nagluluto ng ginisang munggo, nilalagyan nila ng dahon ng ampalaya, yung kanilang munggo. Medyo bitter din yung dahon ng ampalaya. Ito, imbis na dahon ng ampalaya, ubod ng nipa ang gagamitin. Yun yung magbibigay ng medyo mapait na lasa doon sa Tinraha to. ginisang munggo. Ay, kakaibang ginisang munggo ito kasi may ubod ng nipa. Ano kaya ang lasa? Okay, tikman natin itong ginisang munggo na may ubod ng nipa. Oh, malambot na yung nipa, oh. Tikman natin to. Mapait yung nipa, Pero yung mismong munggo, super lambot na nung
ng baboy. Maganda yung pagkakaluto dun sa baboy. Tapos talagang malapot na malapot yung yung munggo. Hindi naman masyadong mapait yung mismong munggo. Pero kapag kinain mo yung nipa lamang, mapait siya talaga. Pero hindi naman overpowering yung kanyang pait na magiging super mapait yung yung munggo. Balanse lang yung lasa. Tiba rin itong pinapaa. Exercise din to, mama. Bukod sa magandang tanawin at mga pasyalan, mayaman ang probinsya ng Antique sa mga biyayang likas sa kanilang kapaligiran. Sa susunod na linggo, abangan ang part 2 ng Antique Special ng Pinas Sarap. Yun. Ito ang bilaog. Parang tahong. So, sa putik yan nakadikit, bale. May baon sa ilalim. Hindi siya malansa. Tsaka wala siyang aftertaste. Actually, okay yung lasa nito Tumatabingi Dapat diretso ata yung katawan ko. Patience, magiging rin to. Magiging bold din to, guys. I tell you. Ay, baka madurog. Ay, nasira na. Oh my gosh, wait lang. So parang yung pinaupong manok, di ba? Opo, ma'am. Parang ganun po. Parang ganun yung peg niya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Iba yung lasa niya.